updates sa mga mahalagang kaganapan, mga isyong pinag-uusapan sa bawat sulok ng kapuluan. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagbabagang balita ngayong araw ng Huwebes, Malacanang may paglilinaw sa issue ng aumento sa sahod ng mga pampublikong guro. Armed Forces of the Philippines naman nagpasalamat sa Pangulo at sa Kongreso sa aumento naman sa kanilang sahod ngayong taon ng Philippine National Police. Best performance naman ang sukli sa dagdag na sahod. Philippine Army nahadlangan ng pag-atake ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Pigkawayan, North Cotabato kaninang umaga. Karagdagan namang subsidiya ibibigay ng pamahalaan. Yan naman ay sa pinakamahihirap na pamilya na maapektuhan ng train law. Presidential Communications Operations Office ikinakasana ang kauna-unahang National Convention Information para sa communicators ng gobyerno sa buong bansa. DILG tiniyak na dadaan sa matinding verifikasyon ng listahan ng mga drug personalities na isusumite ng mga barangay. At sa ibayong dagat, death toll sa pagguho ng putik sa Southern California umakyat na sa 17. Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon ay Huwebes, January 11, 2018. Live mula dito sa Radyo Pilipinas. Kami po ang inyong mga lingkod, Erwin Tulfo at Weng de la Peña. Radyo Pilipinas News Nationwide. Live tayo na napapanood sa Radyo Pilipinas Facebook page, ganun din sa Presidential Communications Operations Office, sa Philippine News Agency, Philippine Information Agency at ganun din sa RTVM sa Malacanang at sa Radyo Pilipinas 2918 sa Metro Manila. Live rin sa lahat ng impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Lagay muna na panahon. Pilipinas Mula sa Pag-asa, nandito po si Ariel Rojas. Live nationwide tayo. Ariel, magandang tanghali. Magandang tanghali po, narito po ang lagay ng panahon ngayong Huwebes, January 11, 2018. Magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pagulan na thunderstorms ang Quezon, Mindoro provinces, Bicol Region at Eastern Visayas dahil sa epekto ng tail end ng cold front. Sa Cordillera, Cagayan Valley at Aurora magkakaroon naman ng kalat-kalat na mga pagulan dahil sa epekto ng northeast monsoon o hanging amihan. Dito naman sa Metro Manila, sa Ilocos Region at sa lalabing bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, kakaroon po tayo ng fair weather maliban sa isolated rains dahil din sa epekto ng northeast monsoon. At ang ibang pamahagi ng bansa magkakaroon din ng fair weather maliban sa isolated rain showers dahil naman sa localized thunderstorms. At ang agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila, 23 to 30 degrees Celsius. Yan po ang latest mula sa Pag-asa Forecasting Center. Ariel Rojas po, magandang tanghali. Maraming salamat sa iyo, Ariel Rojas, mula ho sa ating Pag-asa. Radyo Pilipinas News Nationwide. At ngayon, narito po ang detalye ng mga balita ngayong araw ng Huwebes. Nilinaw ngayon ng Malacanang ang issue ng aumento sa sahod ng mga pampublikong guro na ipinag-utos ng Pangulong Duterte. Si Alvin Baltazar para sa kabuuang detalye. Radyo Pilipinas Report. Nagpaliwanag ngayon si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque hinggil sa kanyang anunsyo na magiging doble din ang sahod ng mga guro tulad ng ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa sweldo ng mga pulis at sundalo. Kasunod ito ang pahayag ni DBM Secretary Benjamin Diokno na mali si Roque dahil sa ngayon ay walang pondong nakalaan para sa salary increase ng mga teachers. Sinabi ni Roque na ibinatay niya ang kanyang pahayag sa kautusan ng Pangulo sa DBM noong huling cabinet meeting sa Palasyo ng Malacanang. Ito ay ang hanapan ng pondo ng salary increase ng mga guro matapos gawin doble ang sahod ng mga sundalo at pulis. Sinasabi ng pahayag ni Diokno na walang pondo para sa dagdag aumento ng mga teachers ay naging negatibo ang dating sa grupo ng mga pampublikong guro. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Naniniwala ho si ACT Party List Representative Antonio Tino na kaya ng pamahalaan na taasan ang sahod ng mga guro sa pampublikong paaralan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Tino na dapat hanapan ng paraan ng Department of Budget and Management kung paano maibibigay ang dagdag sahod sa mga public school teachers. Ayon pa kay Tino na kaya ng gobyerno na dagdagan ang sahod ng mga pulis at sundalo kaya posibleng magawa rin ito para sa mga guro. Definitely kakayanin in the same way na kinaya ng gobyerno yung
pagtaas, malaking pagtaas sa sweldo ng pulis, sundalo at iba pang uniform personnel na tatutupad na starting ngayon, this year. So, kaya naman yun eh. In fact, unprecedented yung binigay na increase sa uniform personnel dahil isang installment lang yung buong increase ang nabigay na. In the past, yung mga salary increase palaging by usually 4. So, in other words, kaya yung gano'n. Usually, pinapakita na basta gusto, kakayanin. Yan ang tinigho ni ACT Party List Representative Antonio Tino. Samantala, matatanggap na ngayong taon ang lahat ng public school teachers ang 1,000 pisong dagdag sa kanilang cash o chalk allowance. Ito ang inihayag ni Senadora Loren Legarda, Chairperson ng Senate Committee on Finance. Aniya 770 million pesos ang inilaan sa budget ng Department of Education o DepEd para sa implementasyon ng nasabing aumento sa taunang chalk allowance ng lahat ng mga pampublikong guro na mula sa 2,500 pesos sa 3,500 pesos bawat guro. Ayon kay Legarda, ito ay isang magandang balita para sa mga guro sapagkat sa pamagitan ng karagdagang allowance ay mabibili na ng mga ito ang kanilang mga kailangan sa pagtuturo. Din ng Senadora, 1,000 piso muna ay may bibigay ngayong taon at kanilang titiyakin na magiging 5,000 pesos ang chalk allowance sa susunod na taon, kung saan kanyang inaasahan na may isasama na ito ng DepEd sa kanilang panukalang budget para sa 2019. Noong 2015, ang naturang chalk allowance ay itinaas mula 1,000 pesos sa 1,500 bawat guro, ay dinagdagan muli sa ilalim ng 2017 national budget at naging 2,500 pesos at ngayon sa 2018 ito ay nasa 3,500 pesos na. Nagpasalamat ho ang Armed Forces of the Philippines sa AFP sa Pangulong Rodrigo Duterte at sa Kongreso sa pay hike ng mga sundalo na naging epektibo na sa pagsisimula ho ng taong ito. Ang buong ulat mula ho kay Leo Sarne. Radyo Pilipinas Report. Sa isang statement, sinabi ni AFP spokesman Colonel Edgar Arevalo na grateful ang mga sundalo sa pagkilala ng Pangulo sa kanilang serbisyo at sakripisyo at para sa kanyang pag-iintindi sa kapakanan ng mga sundalo at kanilang mga pamilya. Tiniyak naman ni Arevalo na kung meron man o walang pagtaas sa sahod, ay patuloy na gagampanan ng mga sundalo ang kanilang sinumpang tungkulin sa bayan at sa mga mamamayan. Samantala, sinabi ni Arevalo na ginagalang nila ang desisyon ng Kongreso na suspindihin muna ang indexation ng base pay increase para sa mga retiradong miyembro ng militar. Ibig sabihin nito ay hindi muna makakasama mga retiradong sundalo sa mga katanggap ng pagtaas sa kanilang pensyon. Anya, nauunawaan nila na may mga economic reality na kailangang ikonsidera, kaya ipaubayan na nila sa Kongreso ang pagbuo ng pay schedule para sa mga pensyonadong sundalo. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, ibibigay naman ng Philippine National Police o PNP ang kanilang best performance bilang pagsuklay sa dagdag sahod na ipinagkaloob sa mga pulis at sundalo ng Pangulong Duterte at ng Kongreso. Ito ang inihiyag ni PNP Spokesman Chief Superintendent Leonardo Carlos matapos aprubahan ng Pangulo at ng Kongreso ang joint resolution na epektibong magdodoble sa sahod ng mga pulis at sundalo. Ayon pa kay Carlos, ang aumento sa kanilang sahod ay pagpapakita lang na hindi binabaliwala ng pamahalaan ang sakripisyo ng mga pulis at sundalo sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Sa ilalim ng joint resolution effective January 1, ang entry-level uniform officer ng PNP, Bureau of Fire, Bureau of Jail Management at Armed Forces of the Philippines at Seaman 3rd Class ay makakatanggap na ng basic pay na 29,668 pesos ngayong taon mula sa dating 14,834. Ang AFP Chief of Staff at PNP Chief naman ay makakatanggap ng 121,143 pesos kada buwan ngayong taon at 149,785 kada buwan sa susunod na taon mula sa kanilang base pay na 67,500 pesos. Nahadlaga ng Philippine Army ang pag-atake ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa munisipalidad ng Pigkawayan sa Cotabato kaninang umaga. Ito ang iniulat ni Captain Arvin Encinas, tagapagsalita ng 6th Division ng Philippine Army. Anya, inantayan ng tropa ng 34th Infantry Battalion ng Philippine Army ang kilos ng BIFF bago pa ang pag-atake. Sabi pa ni Encinas, nakatanggap sila ng impormasyon kaugnay ng planong pagsalakay ng BIFF. Kaya ay pumosisyon na mga tropa upang hadlangan ang mga rebelde. May 30 armadong kalalakihan sa pamumuno ng isang Commander Aguila.
ang lula ng isang motorized bangka at nagtungo naman sa barangay Malagakit. Ayon kay Encinas, kaagad nagpaputok ang mga rebelde pagdating sa lugar, ngunit nabigong ituloy naman ang pagsalakay dahil sinalubong sila ng mortar fire ng militar. Mula pasado alas 12 hanggang kaninang madaling araw ay naririnig ang palitan ng putok at mortar pati na ang mga pagsabog. Patuloy ang pagsasagawa ng BIFF ng mga pag-atake sa pool noong panahon ng Kapaskuhan. Samantala, humingi naman ng tulong ang Provincial Peace and Order Council ng Maguindanao sa Moro Islamic Liberation Front o MILF kaugnay sa kaguluhan sa hangganan ng ilang bayan doon, bunsod ng magkakasunod na pananalakay ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF. Malaking tulong umano ang presensya ng MILF para mapigilan ang pananalakay ng BIFF, lalo na ang pagpapakalat ng pwersa ng Bangsamoro Islamic Forces. Una na rin tumulong ang Task Force Itihad ng MILF sa pagtugi sa BIFF dahilan para maitaboy ang grupo ni Commander Abu Turaife. Samantala, mahigit 300 pamilya naman ang lumikas sa Mount Firis. Kabilang sa mga sinalakay na lugar ay mga bayan ng Dato Hofer, Dato Saudi at Dato Unsay, Ampatuan. Ito po ang kasimula pa lamang na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes ng tanghali. Marami pang susunod na mga mainit, totoo at bago na mga balita ang sa inyo sa pagbabalik ko natin. Oras alas 12:11 ng tanghali. Radyo Pilipinas News Nationwide. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Prince, umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis ako. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kami tigyawat kasi ang sabon mo. Kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew! May dumi pa nga! With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol. Linis-kinis, nahiyang! Ito na sa Pilipinas, ang the original multi-awarded Triple H Ashitaba Herbal Food Supplement. Ako si Sean Gutierrez, real estate broker. Tumataas ang blood sugar ko, nakakahilo ang pakiramdam. Pero with my prescribed medication, proper diet, healthy lifestyle, and by Triple H Ashitaba capsule, natulungan bumalik ang energy ko. Guminhaw ang pakiramdam at control na ang blood sugar ko. Kaya mga kapatid, pag Ashitaba, hanapin ang the original Triple H brand, awarded as the most trusted consumers brand by the 37th People's Choice Awards. Triple H Ashitaba. Be healthy. Stay happy. Live longer. 10 pesos lang per capsule ang SRP. Triple H Ashitaba Herbal Capsule. Mabibili sa Mercadrug at sa lahat ng butika nationwide. Pili na! Jim's Cafe Clara El Maca, ang kapeng may sangkap na maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium, saponins, terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan. Pinasisigla ang fertility hormone ng lalaki at babae. Nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pampalakas ang immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo ang Jim's Cafe Clara El Maca. Basta kape ang pag-uusapan, hanapin ang tatak Jim's. Jim's Cafe Clara El Maca, ang kape na mas pinaiinit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available in all leading supermarket, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide.
Radyo Pilipinas News Nationwide. Babalik ko tayo live na napapanood tayo sa PCOO, ganun din sa RTBM, sa Facebook page o yan, live sa PNA, Philippine News Agency at Philippine Information Agency, sa Radyo Pilipinas 2918 sa Metro Manila, ganun din sa mga himpilan ng Radyo Pilipinas in Luzon, sa Batanes, sa DWBT, DWPE naman sa Tuguegarao, DWFB sa Lawag, DZEQ sa Baguio, ganun din sa DWFR sa Bontoc, DZRK sa Tabuk, DZMQ sa Dagupan, sa Bisaya, sa DYLL sa Iloilo, DYMR sa Cebu, DYOG sa Calbayog at sa Mindanao, sa Zamboanga, sa DXRMR, DXDC sa Tawi-Tawi at sa DXIM, Cagayan de Oro at DXRP sa Davao. Samantala, Attorney Larry Gadon, kumpiyansang papabor sa kanya magiging testimonya ng mga maestradong dadalo sa impeachment proceeding laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa Kamara. Hinggil dito tanggapin natin ang report mula kay Marian Bastasa. Marian? Radyo Pilipinas Report. Yes, Erwin, masayang humarap sa media ngayong araw si Atty. Larry Gadon, itong ang complainant ng reklamong impeachment laban kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ikinatutuwa umano nito na lalo pang dumadami ang bilang ng mga SC Justices na nagpahayag ng pagnanais na humarap at tumistigo sa darating na Lunes, January 15, laban sa punong maestrado. Sa tulungan niya ng mga maestradong ito, lalo pang titibay ang mga aligasyon niya para tuluyang ma-impeach si Sereno. Wala naman umano siyang nakikitang problema kahit panagpas siya. Ito si Senior Associate Justice Antonio Carpio na hindi humarap sa pagdinig dahil kung tutuusin ay sobra-sobra na ang mga pahayag ng mga nakaraang justices para mapagtibay ang ebidensya laban sa punong maestrado. Bukod kina Associate Justice Teresita de Castro, Noel Tiham, Francis Valdelesa, kabilang sa mga bagong pangalan na inimbitahan ng House Justice Committee, sina Associate Justice Lucas de Rosamin, Diosdado Terasa, Buenvenido Reyes, pati na rin si Court of Appeals Associate Justice Remedios Salazar Fernando. Target ng House Justice Committee na diretsuhin ng pagdinig hinggil dito nang sa gayon bago ang mahal na araw ay mapagbotohan na ito ng mga mambabatas kung dire-diretso ba sa reklamo sa impeachment trial. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Marian Bastasa. Samantala, ang hirit na dagdag pamasahe sa mga jeep, taxi at grab ay didinggin ho ng LTFRB sa Pebrero. Sa detalye, ukol dito may ulat si Ray Ferrer. Radyo Pilipinas Report. Itinaklaman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga pagdinig sa mga inihahing petisyon para sa dagdag pasahe ng mga public utility vehicles at ng tinatawag na Transport Network Vehicle Services na Grab Philippines. Nakaunalang nagpetisyon ang 5 passenger jeepney ng mula 8 piso hanggang 10 pisong fare increase. Pero 2 ulit lang ipinagpaliban ang hearing ng mga ito. Hiniling ng mga ito na maamyendahan ang kanilang petisyon kasunod ng posibleng epekto ng ipapataw na mas malaking excise tax sa mga petroleum products dahil sa tax reform, acceleration, and inclusion o train law. Sinabi ni LTFRB spokesperson Attorney Aileen Rizada, sabay na didinggin na sa February 13 ang petisyon ng mga jeepney operators at Philippine National Taxi Operators Association o PENTUA. Itinakda naman sa February 14 ang kahilingan ng Grab Philippines na 5% fare increase. Ito si Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. Samantala, mga bidders para sa financing ng rehabilitasyon ng Marawi City papangalanan ng Department of Budget and Management sa susunod na linggo. Sa detalye, tanggapin natin ang report mula kay Chris Mundo ng Philippine News Agency. Chris? Radyo Pilipinas Report. Papangalanan na ng Department of Budget and Management o DBM ang mga nagsumite ng proposals ng mga nais tumulong sa aspetong pinansyal sa rehabilitasyon ng Marawi. Sinabi ni DBM Secretary Benjamin Jokno, ito ay matapos na ikonsidera ng administrasyon na gumamit pa ng iba pang financial options upang pondohan ang pagsasaayos sa Marawi. Target ng DBM na pangalanan ang mga nagsumite ng kanilang financing proposals sa Enero 15. Una nang sinabi ng palasyo na aabot sa 50 bilyong piso ang kailangang pondo para sa Marawi rehabilitation. Tinatayang nasa mahigit 18 bilyong piso naman ang halaga ng mga napinsalang infrastruktura at ari-arian sa Marawi City dahil sa labanan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ng mga teroristang Maute. Mula Makati City, Chris Mundo ng PNA para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
Puwersa naman ng mga militanteng mambabatas ay pinakakansela ang implementasyon ng tax reform for acceleration and inclusion of trained law sa Korte Suprema. Si Lawrence Tanhoco sa kanyang report. Radyo Pilipinas Report. Yes, kasamang Weng. Patuloy ang ginagawang pagharang ng ilang militanteng mambabatas sa kapapasalamang na train law o yung unang sigwada ng comprehensive administration. Para kasi sa mga mambabatas sa sina Antonio Tino, ACT Teachers Party List, Carlos Zarate ng Bayan Muna at Ariel Casilaw ng Anak Pawis ay hindi nito sinunod ang pangangailangan ng konstitusyon. Base sa isinunuting petisyon ng grupo, ang Tax Reform for Acceleration and Exclusion Act o TRAIN o yung Republic Act 10963 ay dapat ideklarang hindi na ayon sa batas dahil nang ito ay ratipikahan ng mga mambabatas, walang quorum. Nanawagan din ng mga mambabatas na hindi kontento sa patakbo ng pamahalaan ng temporary restraining order laban pa rin sa train law. Git ng grupo na ang naturang batas ay hindi magbibigay ng benepisyo sa manggagawa o sa adjustment sa income tax dahil taas ang presyo ng mga bilihin. Kabilang sa respondents sa petisyon, sina Pangulong Rodrigo Duterte, Speaker Pantaleon Alvarez, Deputy Speaker Raneo Abu, Majority Floor Leader Rodolfo Pariñas at Deputy Majority Leader Arthur Defensor Jr. Mula dito sa Korte Suprema, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP puwersang ipinapatawag ang dalawang pilotong sangkot sa pagkakasadsad ng isang pribadong eroplano sa Bicol Airport kahapon. Sa detalye, tanggapin natin ang live report ni Ariel Fernandez. Radyo Pilipinas Report. Desisyon na ang Civil Aviation Authority of the Philippines na puwersang ipatawag ang dalawang piloto ng private plane na sumalsad kahapon sa isang airport sa Bicol Region at ito ay pasahero pa ang mga kawani at may dalang pera mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, dalawang piloto ang kanilang ipatatawag ay nakilalang sina Captain Pedro Pangilinan Jr. at ang co-pilot nito na si Jasper Guzon. Ito'y pawag silang piloto ng Asian Aerospace Gulfstream G200 type jet na may registered number RPC 280 kahapon nang sumabsad sa Alobog, Darag Albay. Napagalaman na ginagawa ang airport ng Darag Albay. Ito ay hindi dapat sila lalapag sa naturang paliparan at dapat sa Legazpi Airports ang lapag ng naturang private plane. Dahil dito nagtataka ang Civil Aviation Authority of the Philippines kung bakit nag-confirm ang piloto sa tower ng control tower doon sa Legazpi. Subalit sa ibang airport pala ito lalapag. Sinasabing may ilang metro o ilang kilometro ang layo mula sa Legazpi Airport ang Alobo Daraga Albay Airport na kung saan ito ang nilapagan ng pribadong aeroplano. Mula sa bagay ng Southern Part of Metro Manila, Ariel Fernandez para sa Radyo Pilipinas. At samantala, itinakdang batas naman para sa termino ng mga halal na opisyales ay dapat sundin. Ayon yan kay Congressman Gary Alejano. May ulat si Rene Tichango. Radyo Pilipinas Report. Naniniwala isang kongresista na may umiira na batas para sa termino sa mga halal na opisyales na dapat sundin. Iniyahid ito ngayon ni Magdala Party List Congressman Gary Alejano na nagpahayag muli ng kanyang pagtutol sa mga panukalang term extension ni Pangulong Duterte. Nauna rito iginitang Malacanang na hindi naghahangad ng term extension ng Pangulo. Sinabi ni Alejano na mga kaalyado ng Pangulo ay patuloy nagpapalutang ng term extension ng Pangulo na magawakas sa 2022. Kaya maniniwala si Alejano na mga positibo at paborableng pahayag dito ay hindi magiging katanggap-tanggap. Mula sa Kamara, Rene Tichango, Radio Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Rene Tichango. Muli po narito ang ulo ng mga pangunahing balita. Malacanang may paglilinaw sa isyu ng aumento sa sahod ng mga pampublikong guro. Ang AFP naman nagpasalamat sa Pangulo at sa Kongreso sa aumento sa kanilang sahod ngayong taon. PNP, best performance naman ang sukli sa dagdag sahod. Philippine Army nahadlangan ng pag-atake ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Pigkawayan, North Cotabato kaninang umaga. Karagdagang subsidiya naman ibibigay ng pamahalaan sa pinakamahihirap na pamilya na maapektuhan ng train law. Presidential Communications Operations Office
kinakasana ang kauna-unahang National Convention Information para sa communicators ng gobyerno sa buong bansa. DILG tiniyak na dadaan sa matinding verifikasyon ang lista ng mga drug personalities na isusumite naman ang mga barangay. At sa iba, yung dagat death toll sa pagguho ng putik sa Southern California umakyat na sa 17. Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga kababayan sa buong Pilipinas, wag ho kayong aalis ha? At meron tayong importanteng panauhin. May bisita ho tayo. Kaya manatiling nakatutok lamang dito pa rin sa Radyo Pilipinas Facebook page at Radyo Pilipinas sa PCO. Live ho tayo dyan sa RTVM, ganoon din sa PIA, Philippine News Agency, at sa Radyo Pilipinas 2, 918 rin, at sa lahat ng himpilan ng Radyo Pilipinas. Abangan nyo ang Erwin Tulfo Live. Papasok at 12:30 ho ngayon. Dyan lang ho kayo. Kami po inyong mga naging lingkod, Erwin Tulfo at Weng de la Peña para sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong hapon. Erwin Tulfo, Weng de la Peña, Weng de la Peña, Radyo Pilipinas News Nationwide. Another year passed. Another one waits ahead. May mga nagbago, meron din namang hindi. There were unfortunate events, but there were also success stories. Now, as we enter this new year, we start this new chapter again. Iwanan ang mga negativities. And let's welcome the year with much positivity and high hopes. Gawin nating mas mabuting taon ang 2018 kaysa sa nakaraan para sa ating sarili, sa kapwa at sa bayan. Happy New Year mula sa inyong Radyo Pilipinas family. Ay! Kaantok ah. Dami ko pa namang kailangang tapusin sa office. Tara, coffee date tayo. Talaga? Saan? Sa kitchen. May baon akong Nash Coffee for us. Nash masarap na, Nash marami pa. Naswabe ang aroma niya. Perfect siya for one big mug. Nash mura pa. Available in aroma, brown and white. Basta coffee, dun ka na sa Nash masarap, Nash Coffee. Also available Nash Choca Drink. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Nandito na sa Pilipinas ang the original multi-awarded Triple H Ashitaba Herbal Food Supplement. Ako si Imelda Abitona, isang businesswoman. With my hectic schedule, nagsimulang tumaas ang blood pressure ko. Madalas hindi ako makatulog at balisa ang pakiramdam ko. Pero with my prescribed medication, change of lifestyle, pati pag-exercise kasabay ang Triple H Ashitaba Capsule, nag-normalize na ang blood pressure ko. Mahimbing na ang tulog at magaan na palagi ang pakiramdam ko. Kaya mga kapatid, pag Ashitaba, hanapin ang the original Triple H brand. Awarded as the most trusted consumers brand by the 37th People's Choice Awards. Triple H Ashitaba. Be healthy. Stay happy. Live longer. 10 pesos lang per capsule ang SRP. Triple H Ashitaba Herbal Capsule. Mabibili sa Mercadrug at sa lahat ng butika nationwide. Pili na! Waiting forever for dark pimples to fade? Try new Pond's White Beauty Detox Cream for oily skin with vitamin B3+. With regular use, it fades dark pimple marks up to 3 times faster versus brand X for a rosy white glow. Results may vary. Try it for just 11 pesos SRP. Jim's Cafe Clara El Maca, ang kapeng may sangkap na maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium, saponins, terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan. Pinasisigla ang fertility hormone ng lalaki at babae. Nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pampalakas ang immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo ang Jim's Cafe Clara El Maca. Basta kape ang pag-uusapan, hanapin ang tatak Jim's. Jim's Cafe Clara El Maca, ang kape na mas pinaiinit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available in all leading supermarket, groceries, convenience stores, and drug stores nationwide. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayan. Alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas 738 sa Metro Manila.
Erwin Tulfo. Live. Walang awat na komentaryo. Pagbabalita at serbisyo publiko. All in one. Erwin Tulfo. Live. Exclusive sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Good day. Ako po si Mayor Duterte. I'd like to invite everybody to watch PTV4 and listen to Radyo ng Pilipinas. Alright bayan, magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ang Erwin Tulfo Live. Live na live po tayo sa 738 kHz Radyo Pilipinas 1. And of course, special po ang araw na ito. Araw po ng Huwebes sa 11 ng Enero 2017 dahil ang bisita po natin, walang iba kundi si Senador Manny Pacquiao. Magandang hapon po sa Senator, sir. Magandang hapon po sa Erwin at sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nanonood niya. Yes, sir. Una po sa lahat, kami nagpapasalamat dahil pinaunlakan po ninyo ang aming paanyaya po sa aming programa. But anyway, sir, hindi na po kami magpapaligoy-ligoy pa dahil alam po namin, marami din ho kayong gagawin pa, sir. Unang katanungan ho namin, at marami po ang nagtatanong, ilang araw na po tinatanong ho kami, unahin na lang natin, kukumustahin lang kasi raw ng ilang mga kababayan natin, kumusta po ang inyong trabaho sa Senado, sir? Parang mukhang after 1 year, mukhang komportable na ho kayo dyan sa inyong ginagawa. Di ho ba? Nung kayo tumatakbo, marami nagdududa sa inyo. May magagawa kaya ang Senator Manny Pacquiao, magtatrabaho kaya yan? O baka tulad ng ilang mga artista na nakatingin lang sa kisame at nagbibilang, pero they were so amazed, sir, dahil nung kayo na sumalang dyan sa mga investigasyon, mas marami pa kayong tanong kumpara sa mga ibang kasamahan ninyo ng mga abogado pa, at mas naintindihan ng taong bayan yung tanong nila na itatanong nyo po doon sa inyong mga iniimbestigahan, sir. Iba po kasi po tayo dahil diretso tayo magtanong, hindi tayo paligoy-ligoy, at saka yung na-accomplish po natin dyan sa ating pagserbisyo simula nung nahalala ko as a senator. Nakapag-file po tayo ng 31 bills na quality bills po na napaka-importante at makakatulong ito sa ating bayan. And also sa aking pagsiservisyo talagang maasahan ng taong bayan yung tapat at wala akong paligoy-ligoy. Diretsuhan ako magtanong Hindi ako yung marami pang pasikot-sikot. Kung ano yung gusto nasa isip ko, nasa puso ko, sasabihin ko. Oo. Sir, when you said na may mga marami kayong bills na kumustahin ko lamang po yung inyong panukala about yung sa anti-EPAL bill, sir. Ano na ho nangyari doon? Yes, ongoing yun at makapag-hearing pa tayo ulit niyan, and then makapag-gawa tayo ng committee report, and then saka na natin idadaan na sa sisikan and third reading. Okay. Pag-usapan din ho natin dito, sir, isa kayo bumoto sa mga doon sa train law. Bakit ho ninyo, kasi may mga nagsasabi na ito raw anti-poor, pero sabi nga po ng gobyerno at sabi ng mga kasamahan ninyo at kayo mismo, hindi ito anti-poor itong train law na ito. Bakit ho, sir? Pakipaliwanag po sa mga kababayan natin in your own words, sir. Kasi yung iba, pag pinapaliwanag, hindi maintindihan. At least daw kayo, kung pag kayo nagpaliwanag, naintindihan ng ordinaryong kababayan natin. I mean, parang the same wavelength, ika nga. Yes, itong train law, kailangan din natin to dahil para sa ating gobyerno. Alam natin na kung wala yung government natin, paano tayo maging manatiling matatag na bansa, no? At pangalawa po, itong train law ay hindi po ito anti-poor. Kumbaga, para po ito sa lahat tayo na nanirahan dito, lahat tayo na namumuhay dito sa ating sariling bansa, kailangan mag-contribute tayo para tulungan natin ang ating gobyerno para manatili ang kapayapaan sa ating bansa. Unang-una po, itong train law, pinag-aaralan din natin mabuti hanggang ngayon kung ano pang maidadagdag natin at may kabubuti para sa ating mga kababayan. Alright. Wayne? Alright. Senator, magandang hapon.
yung train law, ngayon, yung mga kababayan natin, lalo na yung mga poorest of the poor, talagang baka yan ang aangalan nila, taas ng bilihin kasi ang epekto niyan, tataas ang gasolina. So tataas daw yung prices ng commodities. Paano natin mapaintindi sa mga kababayan na mahihirap talaga yung below poverty line, Senator, na ito'y para sa ikabubuti nyo rin later on? Sa umpisa medyo kasi mabigat. Sa umpisa mabigat, pero later on kasi ma-realize natin lahat na makakatulong pala ng malaki at gaganda yung buhay ng bawat isa. Yun po ang maging epekto nitong train law. So ibig sabihin, sir, in the long run may aanihin na maganda. Yes, may aanihin na kailangan lang talaga pagtiis. Di ba? Kung gusto natin, lahat ng tao bago naging successful, may mga paghihirap din na dinaanan bago maging successful. Exactly. So ganun din po tayong mga Pilipino, sa tingin natin yung train mahirap o anti-poor. Hindi po. Para po sa lahat natin at later on makikita natin yung kaginhawaan ng ating bansa. Speaking of Senado pa rin, sir, sabi ni Andrea Lito, pakisabi kay Senator Pacquiao, pakisapok naman si Trillanes one time lang. Sir, ang tanong ko po, kumusta po yung mga reklamo ninyo, ikaw, si Senator Gordon, doon po sa Ethics Committee against Senator Trillanes? Ito po yung paulit-ulit nilang tinatanong, Sen. Kumusta na ho yun? Yun po ay nasa chairman ng committee, walang iba kundi si majority leader si Tito Soto. At ang opinion ko nga, bawat isa sa amin, kung nagkamali naman, nag-violate ng rules ng Senate, kailangan maparusahan. Kahit ako, pag nag-violate ako ng rules, parusahan din ako. Pero sir, parang halos lahat na nakakaaway na ni Senado. Ganun ba talaga? Kung kayo-kayo lang, pag kayo sa Senado, ano ba nangyayari? Pag wala mga camera, ano ba nangyayari? Abay kayo ganun ba talaga? O ganun lang siya umasta pag may camera, naka-roll yung mga camera? O pag kayo-kayo lang, hindi naman siya ganun? Hindi naman. Alam mo, pag sa school kasi, pag alam mo, parang sa school ba, may talagang magiging classmate na bully. Pero hindi siya natakot, sir. Ikaw pa ibubuli niya. Jesus Mario, sir. Diyos ko po, Pineapple Bayan. Si Manny Pacquiao, ibubuli niya. Kaya nga, nung nag-ano kami, sabi ko, hingi ako ng pasensya kanya dahil nagtaas din ako ng boses, nagalit ako. Sabi ko na, huwag ako dahil wala akong inuurungan dito, wala akong ginakatakutan dito. sabi ko sa Panginoon lang ako natatakot, pero pag dito sa lupa, I live my life like every day is the last. Hindi niya siguro nakikita, sir, yung mga kongreso sa Senado sa Korea, nagsusuntukan yung mga senador at congressman. Hindi niya siguro nakikita yun, Sen? Or hindi niya pa nakita yung pinabagsak mo si Hato ng first round, na ilang segundo lang. Anyway, sir, balikan mo natin sa Senado. Are you comfortable, sir, sa Senado? Parang komportable ka na, Sen, dyan sa Senado, na yung unang katanungan ko, parang tingin ng mga kababayan natin, bakit iboboto natin, baka maging tulad lang ng iba, pero nagkamali ang karamihan, sir. Now they're saying na tama pala, binoto nila kayo. Alam niyo po, happy po ako na nagsiservisyo sa taong bayan. Pero kung isipin mo yung responsibilidad mo bilang senador, marami kang madidiscover about politics, about politician, about everybody. Parang madidiscourage ka. Alam mo yung sinasabi ko nga, yung nagtatago sa ibang mukha. May mga ganun talaga sa karamihan, no? Sa politika. Pero hindi kasi ako sanay sa ganun. Kung ano yung totoo, prangka ako magsalita. Kumbaga, hindi ako magpaligoy-ligoy o hindi ako plastic. Kung ano yung ugali ko, yun yung ugali ko. Hindi ako nagtatago sa ibang anyo. Kumbaga, pero masaya nang tumutulong sa kapwa, tumutulong, nagsiservisyo sa taong bayan. Even though before pa naman, bago ako naging politiko,
tumutulong na ako after my fight. Talagang ang mga tao sa bahay sa Jensen pumipila sila dahil namimigay ako ng mga grocery, pera. Hindi pa ako politiko na before pa. Oo. Sir, bago ho si Weg, may tatanong lang ako. Ano po ang reaksyon nyo rito? Kasi parang yung nakaraang administrasyon sumabit na doon sa Dengbaksya na may mga kickback. Ngayon na naman, ito na namang 10.6 billion na pondo sana para sa matatanda. Pagpapagamot ay yung kanilang pang-renewal sa PhilHealth. Mukhang pinakialaman na naman ng nakaraang administrasyon. Ano po ang reaksyon nyo rito nang malaman ninyo? Alam ko po, sir, mami ninyo, senior citizen. Nanay ko, senior citizen din. Imbis na i-renew automatic yung mga PhilHealth card nila. Problema pa natin ngayon, paano nila i-renew at baka mawalan sila ng membership sa PhilHealth, Sen. Yun nga kailangan sundin din natin yung batas, no? 'Di ba yung sa syntax yung Republic RA 10351 and then yung Republic Act 10645 na talagang mandatory yung mga senior citizen na magkakaroon ng PhilHealth. Yes, libre yun, libre. So doon kinukuha doon sa RA 10351. Yun yung kaya lang ang ginawa ni President Pinoy binago niya. No, which is sa tingin ko unconstitutional yung pagbago niya dahil may existing na batas Di ba sa technical malversation yung kahit na sabihin mo, i-justify mo na ginamit naman namin ito para sa government program din, di po ba? Pero kailangan pa rin ng approval ng Congress or Senate? Kailangan pa rin ng approval ng Congress at kahit naman sa LGU natin. Yes, yung pag nag-implement sila, yung in good faith, yung budget na para doon tapos ginamit mo sa ibang paraan, makakasuhan ka pa rin, mananagot ka pa rin dahil dapat doon lang yung budget na yun. Meron mensahe kayo kay Pinoy? Doon sa ginawa na yun, Senator? Wala naman tayong hindi ako na may personal, basta kung sino yung gumawa ng mali kailan panagutan nila. Wala tayong hindi ako kung siyang may kasalanan di panagutan niya, kung sino man yung may mga kasalanan na gumagawa ng para sa akin na karumal-dumal dyan sa gobyerno, yung pagnanakaw ng pera sa kaban ng gobyerno, mag-isip-isip naman sila dahil maraming mga tao nagugutom, maraming mga tao nangangailangan ng tulong. Isa na, alam mo, na-experience ko kasi yung pagiging mahirap Yun. Yes, dahil sa totoo lang, para malaman ng lahat, si Manny Pacquiao bago naging ganito, na-experience ko matulog sa kalye, na ma-experience ko na magutuman, na walang pagkain, na-experience ko na walang sariling tahanan, nasa gilid lang ng kalye. Experience ko yan, kaya nararamdaman ko yung mga nararamdaman ng buong sambayan ng Pilipino na kailangan natin tulungan. Kaya nga, yung pera ko na kinikita ko sa boxing para malaman ng lahat, more than 50% dyan napupunta sa binibigay ko balik sa mga tao. Tumutulong ako. Sarili kong gawa na hindi ako katulad ng mga tao na i-announce ko yung mga ginagawa ko. Kumbaga, yan po ang ginagawa namin sa aming probinsya. Yun sana yung kasi there was a point in time, recently lang ata, Senator, na medyo gusto nyong umalis sa politika. Dahil yung nga sinasabi niyo kanina, masyadong marumi. In a way na talagang yung tao ginagawa lamang parang kasangkapan, diba? Para lang magkaroon sila ng pondo pang sarili. Alam mo, sumama talaga ang loob ko. Bakit? Sumama talaga ang loob ko nung time na yun dahil sabi ko, ilang milyon-milyon ang perang ginagastos ko. Bumibili ako ng lupa, electric ng lupa, tapos ginagawa kong subdivision, pinapagawaan ko ng concrete na house bahay talaga. Tapos binibigay ko libre sa mga pamilya. Ilang libo na yung nabigyan po natin ng ganon sa sarili kong pera. Tapos may mga nag-a-accuse din, kumbaga yung lumabas yung issue ng 8.7 billion road right of way na hindi naman totoo at talagang fake at nakakulikta sila sa government ng ilang bilyon. Sabi ko, tapos dinamay pa yung pangalan ko na ako daw gumagawa ng fake title. Tapos sabi ko, sumama ang loob ko, sabi ko, iwan ko, hindi ko anong gagawin ko sa mga tao na to. Kung makita ko lang yung tao, parang gusto kong gusto kong talagang magalit talaga. Ayoko yung ganong mga tao. Baka hindi yung dumaan sa hirap kasi
Yung mga mahirap politiko talaga yan. yung especially yung mga leader na hindi dumaan sa hirap. I'm not saying na lahat sila, pero advantage yung mga dumaan sa hirap dahil nararamdaman ng mga mahirap. Isa rin ba itong dahilan, Senador, kung bakit yung inyong Senate Bill number 1535 na nagbabawal sa mga incumbent public official na ilagay ang kanilang mga pagmumuka, pangalan nakalagay, governor, mayor, congressman, this is the project of congressman or governor or mayor. Alam ko sa Mindanao, maraming mga ganyan, mga lukulukong mga politiko. Ito ba ang dahilan kung bakit parang na-turn off kayo na maging magpatuloy dito sa Senado bilang public official, sir? Parang sabi ko, pera naman ng gobyerno yan. Karapatan mo na gawin mo yung trabaho na dahil ibinuto ka, pinagkatiwala sa mga tao. Hindi mo kailangan lagyan ng pangalan mo. Alam ng tao yan kung ano mga ginagawa mo. Alam ng unang-una sa Panginoon, sa mata ng tao, hindi mo kailangan lagyan ng pangalan mo. Project ko to. Hindi mo ng project yan eh. Project ng mga tao yan. Ikaw lang nag-handle. Dahil ikaw pinagkatiwalaan. Alright. Bayan, sir, marami pa ho kami kakakatanungan. Ito po isang tanong pa namin. Kumustahin din ho namin dahil marami ho tayong mga viewers na mga kababaihan na OFW ho ngayon. Tagtatanong sila doon sa sinasabi nyo kayo rin ho nag-file nito yung 180 days na maternity leave. Marami ho nagyehi palakpakan ng mga misis, mga ginang ng tahanan na tanging si lalaki pa nakapag-isip ng ganito na 180 days ang maternity leave. Sobra-sobra. At anyway, sasagutin nyo po yan, Senator, sa ating pong pabalik bayan. Diyan lamang ho kayo, magbe-break lamang ho kami. Semento ba ang hanap nyo? Hindi kailangan ng sikat o boss ka. Dapat pinatigas ng panahon, hinubog ng pagkakataon. Rainbow Cement, makulay ang buhay at aksyon sa tibay. Available na sa mga trusted hardware stores nationwide. Diabetic ka ba or may high blood pressure o di kaya may problema kayo sa pagtulog? Try mo mag Triple H Ashitaba Capsule. 10 pesos lang. Inumin isang capsule 10 to 15 minutes bago matulog. Hanapin ang Triple H brand, mas original at mabisa. Multi-awarded and most trusted consumers brand awards. Mabibili sa Mercury Drug, Generica, South Star, The Generics Pharmacy at Watson's nationwide. Available soon. Triple H Ashitab with vitamin C, Ashitaba Coffee Mix, and Ashitaba Tea. Sa lahat ng butika and supermarket nationwide. Mahalagang paalala, ang Ashitaba ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Pilipinas News Nationwide. Hatid ang mga balitang dapat ninyong malaman bago pa man maging abala ang inyong araw. Hindi tuloy ang kinasa nationwide ng tigil pasada. Nagpaalala naman ang National Police sa publiko na maging alert. Mga ulat na patas, detalyado at siguradong totoo. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa umaga, matagumpay na naitaboy ang kasama sina Alan Alenigue. Muna itutuloy ang pangsang oras sa Aljo Bendigo. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Araw-araw dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Prince, umasa ako na sa araw-gabi kaming nagkukuskusan. Kikinis ako. Ano pa ba ang kulang? Bes, baka kaya kami tigyawat kasi ang sabon mo kulang. Try Eskinol. Pero sa sabon lang ako hiyang. Dermatested yan. It cleans deep to fight oil, pimples, at dirt. Tingnan mo yung bulak. Ew, may dumi pa nga. With regular use, malinis, kaya makinis. Eskinol, linis-kinis, nahiyang. Korean-built vehicles with 3 years free PMS and 5-year warranty. Dealers offer $49,000 low down payment for selected variants. Visit Sangyong Facebook, Sangyong Philippines. Nandito na sa Pilipinas ang the original multi-awarded Triple H Ashitaba Herbal Food Supplement. Ako si Sean Gutierrez, real estate broker. Tumataas ang blood sugar ko. Nakakahilo ang pakiramdam. Pero with my prescribed medication, proper diet, healthy lifestyle, and by Triple H Ashitaba Capsule, natulungan bumalik ang energy ko. Guminhaw ang pakiramdam at controlled na ang blood sugar ko.
mo. Kaya mga kapatid, pag Ashitaba, hanapin ang the original Triple H brand. Awarded as the most trusted consumers brand by the 37th People's Choice Awards. Triple H Ashitaba. Be healthy. Stay happy. Live longer. 10 pesos lang per capsule ang SRP. Triple H Ashitaba Herbal Capsule. Mabibili sa Mercadrug at sa lahat ng butika nationwide. Pili na! Erwin Tulfo. Live. Alright, dire-diretso tayo bayan. Oras po natin sa buong kapuluan. Alas 12:49 na ng tanghali at bisita po natin live sa studio. Walang iba kundi si Senador Manny Pacquiao. Sir, balikan lang ho natin yung bago tayo nag-break, yung kayo po itong nagpasimuno dito sa Senate Bill para doon sa 180 days na maternity leave ng mga kababaihan, ng mga misis, mga ginang ng tahanan, mga single moms. Ano na ho, sir? Kumusta na? Marami po nagtatanong sa atin, nasaan na po ba ito? Actually, yung maternity leave na yan, nung congressman pa natin, i-final na natin sa kongreso. Opo. Kaso lang na maraming mga na-prioritize na bill na kaya hindi siya napasa doon. Pero dito sa Senado, pasado na yan siya, sa lower house na lang, and then after lower house, idalhin na sa presidente para pirmahan. Ayun, so pirmahan na po yun. Approve na nakapasa na sa Senado yan. Anong balita po ninyo sa contact ninyo sa Kongreso? Aprobahan niyo mo, lulusot ba sa Kongreso? Marami namang sumusuporta. Dapat lalo na suportahan ng mga babaeng, mga babatas, way? Lalo na ang Gabriela siguro, dapat tulungan nila dyan. Oo, importante yan eh. Okay. Ano yung mga kwandod, Senator? Yung mga benefits, maliban sa extended na leave, paid yun, syempre. May mga cash. Marami kasing pag matagal masyadong mag-leave, tinatanggal na sa posisyon. So hindi nila pwedeng tanggalin dahil may batas na tayong ganyan. Siyempre, para pangkabuhayan talaga yun. Alright, that's good. Congrats on that. Sir, isa pa, sinasabi ng Pangulo, kaalyado niyo naman po ang Pangulo na maaring wala po tayong eleksyon sa 2019, yung midterm elections, dahil nga para mapagbigyan daan itong federalismo. Ano po ang reaction niyo rito, Sen? Hindi naman siguro yan ang intensyon ng Pangulo. May election pa rin. At tayo naman, wala naman tayong tutol sa federalism government. Kailangan maging ready tayo at mapag-usapan at maintindihan ng taong bayan. Kayo ba isang ayon dyan sa federalism niyan? Do you think talagang ito ang makakaresolve? Kayo po, taga Mindanao, makakaresolve ba dyan sa problema na matagal lang hidwaan o giyera dyan sa Mindanao, lalo na sa mga Muslim areas? Sa tingin ko, makakatulong ng malaki yan. Kailangan din ng matinding pag-uusap para marami pang dapat pag-usapan at maintindihan ng tao. Yung mga dilawan daw, natatakot, baka mabura o tanggalin, mawala ang Senado pag ang federalism ay may mga ganon, yung isang taga-LP. Ako, either mawala ang Senado, walang problema, basta gaganda ang bayan natin, ang bansa natin. So wala kayong pakialam, sir, mawalan kayo ng trabaho, basta ikagaganda ng bayan. Kasi ang pagsiservisyo ko hindi para sa akin para sa taong bayan. Ang tinitingnan natin, hindi para sa posisyon ko o ano man, para sa taong bayan. Baka yung iba natatakot. Mawawala ng pwesto, mawawala ng platform, hindi na sila interview ng media. Paano pa sila babanat ngayon ng babanat, di ba? Anyway, sir, speaking of dito sa trabaho ninyo, martial law extension, Sen. Kayo ho ba, kasi may mga nag-iingay lang naman, tiga Metro Manila, napansin ho ninyo, tiga Metro Manila yung nagre-reklamo, mga congressman, mga taga Bicol, tiga Alba, yung lintik na yun. Hindi naman siya tiga Mindanao. Kayo, mga tiga Mindanao, walang reklamo. Sobere, Pimentel, Pacquiao, hindi nagre-reklamo. Kayo, Sir, anong masasabi? Bakit sang-ayon ang mga mambabatas sa taga Mindanao sa martial law? Sang-ayon kami kasi ang martial law naman, declaration ng martial law hindi under 1935 Constitution, under 1987 Constitution, which is parang hindi mo maramdaman yung martial law. Natural, normal yung buhay, pamumuhay namin, at
mas safe yung pakiramdam mo. Di ba? Masaya kami doon. Kaya nga, palagi ako doon eh. Karating ko lang para dito sa Okay. So, para sa inyo ho, na mas gusto ng mga ninyo, ng mga kababayan ninyo, na may martial law dahil may peace of mind. Yes, may peace of mind. Lakad ka sa kalye, lakad kayo, magpasal ka. Wala ba kayong nababalitaan ng mga abusado kasi kinakatakot ng iba, sinasabi, aabuso ang militar, aabuso ang pulis tulad ng martial law noong 1972. Wala ho bang natatanggap na gano'n? Wala pong gano'n. At in fact, yung mga kapulisan natin, kasundaluhan natin, masaya pa rin sila sa gano'n at sumusunod din sila sa batas natin. Alright. Sir, isa pa hong katanungan before we go on a break, Sen, yung hindi po ba ninyo nami-miss yung boxing o nami-miss nyo rin po ito? Nami-miss din. Kaso lang, sabi ko nga, di ba may pangako ako na lalaban ako sa patuloy kong pagbaboxing ko, pero ayaw ko yung maapektuhan yung pagtatrabaho ko, pagsiservisyo ko sa taong bayan. Kaya sinunod ko po yun. Ngayong April, pwede akong lumaban dahil may break kami ng March 23 until May 13. So, yung buwan na yan, almost 2 months ang break. So, pwede akong lumaban. Sir, pag nag-boxing ba kayo, pag may laban kayo, kailangan talagang your mind is free at nakafocus lang kayo? Or kagaya ninyo, may pumapasok minsan yung nakikipag-sparring ka, biglang papasok, ano nga iba yung Senate bill na yun? Bakit hindi ba lumusot? Sino ba dapat kausapin? Nangyayari ba sa inyo yun, sir, na sino ba dapat kumbinsihin ko si majority floor leader o kumbinsihin ko si ganito yung dilawan na yun na senador na yun? Nangyayari ba yun? Kailangan mag-okay na sila. May mga time din na ganun, pero pagkawala kasing pag-off kasi, pwede mong isit yung mind mo doon lang sa boxing. Pero sir, between you and me, naka-apekto ba? Kagaya yung natalo kayo doon sa Australia because of your work, wala talaga kayong masyadong ensayo? Or should you say na, daya kayo, tingin ng mga kababayan natin, dinaya kayo doon sa points, pero sa tingin ho ninyo, ano ba doon? Talagang kulang yung ensayo ninyo dahil nakafocus kayo sa trabaho niyo sa Senado? Hindi naman po kulang yung training natin doon. Mali lang talaga yung strategy namin na underestimate. Di mag-abang-abang lang. Dapat pasugod kami, throwing more punches. Dapat yun yung style namin. Kaso lang, ang ginawa namin, counter punch kami, ang strategy namin. So yun yung naging problema doon. Pero sa stamina, wala tayong problema. Sir, bago tayo mag-break, may tatanong lang ho ako dahil meron po ako naulanigan na chismis sa Senado. Nung nagngangaw-ngaw daw si Trillanes sa inyo, pigil na pigil daw kahit gusto niyo daw masapak at gusto niya lundagin at mabigyan ng straight itong si Trillanes. Totoo ba ito, sir? Yung lang sabi sa bulong sa akin na senador na inoobserba niya, kaya nakakumos na rin yung kamay mo, sir. Talaga parang gusto mo lundagin daw. Hindi, alam mo kasi pag ako kasi pinipigil ko sarili kasi pag nagalit ako parang nanginginig yung yung katawan ko, and then buti na lang pumunta siya sa table ko nung time na yun at cool naman siya, sabi niya, pare hindi naman ikaw yun sabi niya gano'n, tapos sabi niya pasensya na, okay lang. Ayun, mabuti naman sir, nahimasmasan siya siguro na ang tawag ko natin sa Bisaya na anghilan, napasukan ng anghel o ng Espiritu Santo. At anyway sir, balik ko tayo dito sa death penalty, yung revival dito. Ito medyo matinding usapin dahil kung kakausapin mo yung simbahan, yung mga Christians, ayaw ho nila dahil nasa Biblia daw sir, kayo bilang kayo nagtuturo din ng mga sa Biblia sir, against daw ito, ang pwede lang kumitil ng buhay ng tao, yung nagbigay ng buhay sa atin, yung Panginoon Diyos. Bakit daw ho kayo nasa likod nitong death penalty na ito, tao ang papatay at kukuha ng buhay? Sir, sagutin niyo ho yan, Senator, sa ating pagbabalik. Bayan, dyan lamang ho kayo, magbe-break lamang ho ang Erwin Tulfo Live. Another year passed. Another one waits ahead. May mga nagbago. Meron din namang hindi. There were unfortunate events, but there were also success stories. Now, as we enter this new year, we start this new chapter again. Iwanan ang mga negativities. And let's welcome the year with much positivity and high hopes. Gawin nating mas mabuting taon ang 2018 kaysa
kaysa sa nakaraan para sa ating sarili, sa kapwa at sa bayan. Happy New Year mula sa inyong Radyo Pilipinas family. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayang alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas 738 sa Metro Manila. Erwin Tulfo live. Alright. Alright, dire-diretso tayo ba? Oras po natin, 12:59 in the afternoon. Alright. Abay, kasama pa rin ho natin ang magiting na senador mula po sa Sarangani. Walang iba kundi si Senador Manny Pacquiao. And of course, kasama ko po rin po dito si Weng de la Peña. Kasama ho natin. At kasama natin mga kababayan natin. Marami ho nag-aabang magpapalitrato dito kay Senador sa labas po ng studio namin. But anyway, sir, balikan po natin. Medyo mabigat-bigat po na katanungan ho ito. Ewan ko kung kaya ho ninyong sagutin dahil yung ibang mga kababayan, yung ilang mga Christian daw dyan, ilang mga Baptist, pati Katoliko, bakit pumapayag ang Senador Manny Pacquiao when ika nga pro-life siya, sabihin natin, at siya ay nagtuturo ng mga teachings ng Panginoon Diyos. Tama po, tama. Oo. Bakit daw ho kayo sang-ayon sa death penalty? And when death penalty ay kumikitil ng buhay, dapat na kumitil ng buhay ng tao ang Panginoon Diyos lang dahil siya po ang nagbigay niyan. May karapatan ba ang tao na kumuha ng buhay? How will you answer that, Sen? Napakagandang answer, katanungan po na yan. Papo. At bago ko po sagutin yan, gusto ko lang lawin na hindi po kami mag-aaway ni Trillanes nga magkaibigan kami. Sige, sir. Okay, gusto kong i-explain mabuti yan na maintindihan ng taong bayan bakit ako pabor sa death penalty. Dahil, alam nyo, hindi ako o hindi sino man si Presidente ang kikitil ng buhay o nagdesisyon para patayin yung tao, kundi ang ating authority, which is the government. The government, they have to understand, people must understand this, that the government was established by God and instituted by God. Okay. Sabi ng Bible, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. Okay. So meaning, gusto ko lang pong basahin yung sa Romans, Romans 13. Sabi ng Romans 13, let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the authority? Then do what is right, and you will be commended. For the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear sword for no reason. Meaning, kumbaga, the authority, kalimbawa, may existing na batas. Alright. Ang death penalty ka naman kasi sa atin, nandyan ang death penalty sa atin sa ating Constitution. Diba? Article 3, Section 19. Okay. So, nandyan yun. Existing yung death penalty, hindi inaalis yung death penalty. So, meaning, hindi tayong tao individually. Kumbaga, the authority, the government. Right. The government which is established by God and instituted by God. Ayun. So, ibig mo sabihin, sumasang-ayon ang Diyos doon sa, dahil in-establish sa yung gobyerno. Yes. Kumbaga, ang authority is established by God. Pinapayagan ng Panginoon na ang tao. Pinapayagan ng Panginoon ang tao na magpanukala ng ganito o may batas na ganito kasi part of the government. Lahat tayo, kahit na kami ang gumawa ng batas yan, kung kami gumawa ng kasalanan, madit penalty kami. Sabi niya, sir, may nabasa, sabi niyo na rebel against the government, against the authorities, di ba? Yes, nandito. Kailangan siguro, basa ko yung kay Trillanes para maalala niyo kayo nakatraso. Sabi nito, for the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear sword for no reason. They are God's servant, agent of wrath, to bring punishment on the wrongdoer. So, malinis po ang inyong konsensya, hindi po kayo nag-aatubili na iboto yan, na approve kayo for death penalty. Pero for me, para sa akin, sa sarili ko, gusto kitang patayin sa sarili ko dahil galit ako sa iyo, may kasalanan ka sa aking ginawa, bawal po yun. Bawal yun. But this is, we are talking about the authority.
which is instituted by God, the government. So they must understand this. Hindi yung tayo o hindi si Presidente o sino man. This is the Constitution, this is the authority, the government which is established by God. So, kahit kayo, sir, sawang-sawa na kayo kasi yung maraming kababayan natin ang gusto nila dyan. Kagaya ng mga addict po, sir, na kagaya ng napabalita sa TV nung isang araw lang, ni-rape niya yung kanyang 10-year-old na kapatid. Tapos yung nanay niya gusto niyang rapein. So, pagod na rin kayo, sawang-sawa na rin kayo sa mga ganitong balita. Ano, Sen? Alam mo, sa tigas ng ulo ng mga tao, kailangan talaga natin ng disiplina na bakal na kamay ba? Kailangan ng bakal na kamay kasi kung mga mimo-mimo lang, example ko na yan yung pag-imbita mo, pag may committee hearing kami, pag invitation lang binigay mo, iinlan lang mag-a-attend. Pero pag supina na pinadala mo, mag-a-attend na nyo. Kasi pag sunod nun, pwede mo nang arestuhin na. Pwede mo nang arestuhin. Contempt, pwede mo nang contempt. So, kailangan mo nasa pina. Kailangan sa pina para mag-attend sila. Kasi kung invitation lang, maraming dahilan. May mga sakit-sakit. May mga siguro. So, yung mga ganong sitwasyon, kailangan din dito sa ating bansa ng may kamay din na bakal. Pero Senator, yung war on drugs ng Pangulo, naging produktibo naman yan. Marami tayo mga surrenderies, marami rin yung mga talagang mga drug couriers ang na-involved na patay, nanlaban. Pero do you think itong death penalty needed pa kahit na mag-succeed na yung drug war ng Pangulo on that second phase na ngayon? Kung nabawasan yung mga drugs na mga ganyan pero mayroon pa rin, hindi pa rin yung mga malalaki, hindi pa rin sila patuloy pa rin silang naglalako ng droga, nagnegosyo ng droga, which is kasi wala pa yung kamay na bakal na tinatawag natin, yung itong death penalty. Pero pag nandyan na yan, believe me, mag-iisip yan sila. Kasi may experience sa mga bata kami kasi mga bugoy, kumbaga sa Bisaya, mga bugoy kami, puro mga lalaki, mga bugoy kami. So kung anong lagi naming lumalabag sa anong utos ng magulang namin. So, pero yung magulang nung magulang namin, si Mami De nung nag-prepare ng ganong kahaba na pamalo. Pamalo na yung hindi napupudpud na pamalo. Nilagay niya doon sa taas ng bahay, doon sa sa ceiling, sa kisame. Sabi niya, pag nagkamali kayo, ito ipapalo ko sa inyo. Tag 10 palo ang matatanggap ninyo. Napalo kayo? Tuwing umaalis kami ng bahay, tinitingnan namin, paluin kami pag tapos pag nasa labas kami, isip kanyo, pag nasa labas kami, nandoon kami, tapos kailangan 4 o'clock, nasa bahay na kami, 5 o'clock. Naisip ka agad namin yung pamalo na nandun sa kisame. So, ibig sabihin, kailangan umuwi. May prevention. May prevention. Kailangan namin umuwi ka agad before 5 o'clock. Kasi, na-imagine namin yung pamalo doon, hindi pa naman napupudpud yun ang sakit doon. Totoo. Pero napalo na kayo nun? Napalo na, sakit napalo na. So, pag sinabi naman, kailangan before 5 o'clock nandito na kayo sa bahay, ay di wala pang pura sa tinitingnan namin, wala pa bago mag 5 o'clock, kailan makauwi na kami kasi tiniisip namin yung pamalo nandoon sa kisame. So ang ibig kong sabihin, yung experience ko sa buhay ko, sa tingin ko malaking epekto talaga pagka man nandyan yung death penalty. Believe me. Sir, do you really think, sir, na mananaig itong programa ni Presidente, this war on drugs? Do you think kasi yung ibang mga bansa, Amerika, bilyong dolyar ang ginagamit nila against war on drugs. Siguro tayo naman, wala naman tayong ganong kalaking pera ng budget na bilyon ilalaan para labanan ang droga. Sabi nga ng mga otoridad, mas maraming pera ang mga drug lord kaysa gobyerno. Do you think mananalo ang gobyerno laban dito sa droga? Mananalo tayo basta firm lang ang ating government, especially itong restoration ng death penalty. Isa na yan sa makakatulong at yan naman ang sinusulong ng ating Pangulo na maging respetado ang ating government, maging igagalang ng buong sambayan ng Pilipino at kasi unti-unting nawawala yung respeto ng tao sa government Kailangan ibalik yun. Ibalik yung respeto at pagsunod.
yun ang nawala eh. Because of too much freedom. Sir, isa pa hong katanungan, yung ano ho ang aasahan ng mga kababayan natin kay Senator Manny Pacquiao this 2018? Marami po ba kayong mga nakalinya ng mga panukalang batas para sa mga kababayan natin? Can you give us a bird's eye view, yung mga plano ninyong isalang ng mga batas sa Senado? Mayroon po ngayon yung death penalty, at saka yan yung priority ngayon nasa LIDAC. Death penalty at saka yung sa tobacco tax, and then abolition ng road board. Abolition ng road board, and then nandiyon yung PBC, Philippine Boxing Commission, and then handbook para sa OFW. Alright. Sir, bago po tayo mag-break, may tatanong po ako, pero pagbalik ho natin, medyo light na po yung mga questions. Hindi na mahirap, medyo madali na ho. Kanina na nalagpasan natin yung mahirap. Ang tanong ko lang, sir, in-endorse po kayo ng Pangulo for 2022 na papalit po at sa presidential candidate, sir. Tatanggapin nyo ho ba? Are you happy with that? Nagdadalawang isip kayo? Kasi kanina sabi, nagdadalawang isip kayo. Ano ho ang plano ninyo, Sen? Sir, sagutin ho ninyo yan sa ating pagbabalik. And then, other light questions na lang po ito. Ano po? Sa amin pong pagbabalik bayan, dyan lamang ho kayo. Bakal baka mo! Dito ka na sa pinagkakatiwalaan. May high-grade quality at siguradong hindi pondido. Siguradong tama ang sukat at timbang. Queenie Metal Philippines, ang nag-iisang bakal na galing sa ore. Kaya kinatatakutan ng hari ng bakal. Queenie Metal Philippines, mabibili sa pinagkakatiwalaang hardware stores at construction distributors nationwide. Jim's Cafe Clara El Maca, ang kapeng may sangkap na maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium, saponins, terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan. Pinasisigla ang fertility hormone ng lalaki at babae. Nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pampalakas ang immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo ang Jim's Cafe Clara El Maca. Basta kape ang pag-uusapan, hanapin ang tatak Jim's. Jim's Cafe Clara El Maca, ang kape na mas pinaiinit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available in all leading supermarket, groceries, convenience stores, and drug stores nationwide. Erwin Tulfo. Live. Anyway, bayan, dire-diretso tayo. Okay, ka naman, ba't naman kayo nagtawanan? Tuloy tayo, bayan. Oras po natin, 1:11 na ng hapon. Uy, alam mo, paring Wing, ha? Birthday! Birthday ng butihing may bahay ni Senador si Mrs. Jinky Pacquiao. Ma'am Jinky, happy birthday po. Birthday pala bukas, ano, sir? May date ho kayo? Bukas, may date. Meron. Automatic. Pero sir, balikan natin yung question ko kanina na in-endorse na po kayo ng Pangulo. Ano po ang masasabi nyo rito? Tatanggapin nyo ba? May mga plano na kayo o wala pa sa isip nyo yan? Trabaho lang? Gagawin nyo muna yung trabaho ninyo sa Senado? What is it, Sen? Unang-una po, wala po akong plano at wala po sa isip ko ngayon yan. At ang akin is, kung ikaw ay public servant, gusto mo makatulong sa tao, kung ano yung posisyon mo, masaya ka dapat dyan. Masaya ka na tumutulong sa tao, ano man ang posisyon mo. Kasi ikaw ay gusto mong tumulong eh. Kumbaga, katulad ko, senador ako. So gusto kong makatulong, gusto kong i-exercise yung posisyon ko na yun para makatulong, marami akong matulungan ng mga tao. Yun lang. Sa akin, although kahit na sometimes nadidiscourage ako, nadidismaya ako sa sitwasyon ng politika dito sa atin, pero nandyan ang taong bayan, nagbigay ng lakas, nagbigay ng inspirasyon sa akin, at yan dyan ako humuhugot para gawin ang tama at magtrabaho ng tama. Did you ever imagine, Sen, did you ever imagine na aabutin mo ito? Alam ko, panaginip mo na maging boksingero, world champion, normal naman sa boksingero po yun, di ba? Pero itong na kayo ay gagawa ng mga batas, uupo ka dyan kasama yung mga senador, and now ngayon ini-endorse ka ng Pangulo na magiging Pangulo na Republika. Have you ever imagined that in your whole life, nung bata ka pa na magiging senador ako, gagawa ako ng batas, itong gagawin sa kababayan natin, sa aming bayan?
never in my mind na pumasok sa isip ko yan na maging senador ako, maging politician ako. Actually, before kinikriticize ko yung mga politiko dahil kasi tumutulong ako, sabi ko ayaw ko ng politika dahil kurap sila, ang daming nangangailangan. Kumbaga, masama ang loob ko sa kanila because ang daming nagugutom, ang daming nangangailangan, tapos hindi nila tinutulungan, parang ganon. Tapos sabi ko, ako itong pera ko, dugo at pawis puhunan ko, binibigay ko sa taon, tapos masaya ko na nakikita mga taon, masaya sila na tinutulungan ko. And then in-interview ako, sabi na, bakit hindi ayaw pumasok sa politika? Sabi ko, politika, ayaw ko dyan, napaka dumi ng politika. Sabi ko gano'n, ayaw ko niyan. Tapos later on, sabi, bakit hindi ka pumasok dyan para mas marami ka pang matulungan? Okay. Sabi okay. So yun yung yun yung umpisa na doon. Marami ka pang matulungan. Kasi sabi ko, tumulong ako, ang daming tao sa bahay, ilang libo. And then, ito yung nananalo kayo, nakapila na yung mga tao, nakaganon yung kamay, di ba? Kasi namimigay ako ng grocery, and then bigas, tapos may pera pa, ganon, tapos ang dami, tapos naubos na yung pamigay ko, ang dami pang nangailangan. Sabi ko, paano kung maubos? Mauubusan din yung, siyempre may pamilya din ako. Sabi ko, tapos sabi nung mga kaibigan ko, bakit ayun pumasok politika para mas marami, may pera ang gobyerno. Kailangan talaga tamang leader para maibalik talaga sa kanila, matulungan sila, mapunta sa kanilang Tapos sabi, doon ako nagka-idea, sige nga, subukan ko, pero parang so ibig sabihin, yung pagpasok mo sa politika, it's not yung personal ambition mo, kundi gusto mo makatulong. Hindi personal ambition, kundi gusto ko makatulong. Dahil nga, yung tumutulong ako and then nag-short yung mga pinamigay ko dahil sa pero sir, di mo ba naisip na napakadumi sa politika? Bakit ngayon mo lang naramdaman na madumi pala talaga ang politika? Yung mga nainisip ko noon, mas higit pa. Yung mga na-discovery ko, mga na-encounter ko ngayon, sabi ko, Since napag-usapan ng politika, sir, meron ba kumpanya o tao na pinipilit kang suhulan or wala ka nararamdaman experience na gano'n? Kasi alam ko may mga politiko na binubulungan, nilalapitan, susuhulan para tumahimik or maaprubahan. Kayo ba naka-experience ka na gano'n? May lumapit sa inyo? Wala. Takot yan sila sa akin. Takot siguro baka ma-left hook, sir, ma-straight o ma-jab. Kahit sa pag-eleksyon, di ba, siyempre may mga inendorso tayong mga presidente. Ako, di ba, yung mga kandidato, bibigyan nila ng budget. Yung budget, ganun. Sa akin, sasabihan ko, wag niyo na po akong bigyan ng ganyan kasi okay naman ako. Baka sa iba na lang po, sa inyo baka makatulong pa po yan. So nung eleksyon, pwedeng sabihin na lahat gastos nyo? Gastos ko po. At least walang utang na loob. Walang utang. Kahit saan, kahit kanino. Sa akin para sa tao. Kasi may mga alam mo ko sir, common na knowledge po ito. Kasi kung isipin mo, magkano lang ba ang sweldo ni Mayor? Si Mayor, sa mga baryo, probinsya, si sweldo yan ng 15,000, 20,000. Pero ang gastos niya, 100 million. Jesus Maria, paano pa niya mabawi yun, di ba? So, yung hahanapin nyo yung ira, di ba? Doon na magiging problema. Sir, isa pa pong katanungan, ito ay marami nagtatanong dito dahil si Mami Junicia, dito tayo sa pamilya ninyo. Natutuwa sila kay Mami Junicia, sport si Mami Junicia, pero hindi alam ng karamihan na stricto pala siya. Pero ano ho si Mami Junicia sa bahay nung lumalaki kayo? Is mas kinakatakutan niyo siya or masaya siyang kasama because ganyan na siya pag lumalabas sa TV, natutuwa yung mga kababayan natin. Ano ho yung mami ninyo, sir? Ano ho yung treatment? Si Mami Day, mabait yan, minsan nakipaglaro sa amin din, pero pagdating sa disiplina, matindi yan, stricto yan sa pagdating sa disiplina. Pag sinabi niyang ganon, wag kang physical, sir, physical talaga. Physical talaga. Pag sinabi niyang sabagay, di pa naman uso doon yung mga child abuse, wala pa yan. May tinatawag nga tayo Kastila na disiplina Correct. Di ba may tinatawag tayo pag sinabing Kastila discipline, ibang klase yon.
Pero pasalamat ko sa mahal ko yung mama ko eh. Pasalamat ako sa mama ko dahil sa ganun marami akong natutunan na nai-apply ko ngayon sa pagsiservisyo ko. Kasama ba dyan, sir, kaya kayang-kaya mo saluin yung mga gulpin ng mga kalaban mo kahit na tamaan ka sa mukha dahil medyo natikman mo na kay Mami D ng bata-bata ka pa. Mga palo. Grabe si Mami D pag para naging, kung hindi siguro ganun, naging soil kami ng mga anak. Ayun. Ako may gusto kong tanungin, how to be Manny Pacquiao? Para doon sa, kasi siyempre marami yung mga gustong sumunod sa yapako ninyo. Bilang boksingero, world champion, ano ang sikreto para maging katulad ho siguro ninyo? Siguro yung mga dumaranas na nagsisimula from scratch talaga. Marami tayong mga kababayan na ganyan. Unang-una, siyempre kailangan mong manghingi ng guidance ng Panginoon, protection, at saka determination, hard work. Iba yung determination saka hard work na sinasabi ko. Talagang hindi yung 90%, 95% lang, kailangan 100%. Yung determination, hard work mo, dedicated ka masyado sa profession mo. Ganun ako noon eh. Kung ano yung gusto kong ma-achieve, gusto kong ma-accomplish, talagang tinutulugan ko yun ng Pero marami din naman na sir na mga boksingero na nakapagdala ng karangalan pero hindi talaga umungsad yung karir nila. Marami tayong boksingero na magagaling. Pero what is the difference, sir? Ano yun? Yung the fight in you, yung sa puso mo na talagang gusto mo, you keep on pushing? Or ano ho ba talaga ang sikreto, sir? Ito kasing attitude ko. Halimbawa, nag-champion ako. Ang attitude ko, kasi minsan pag nag-champion ka, ay, okay na. Yun na. Light ka na yung buhay mo. Kumbaga, laki ng ulo, yung iba. Nung nag-champion ako, mas lalo kong pinagbutihan, dinubli ko, dahil alam ko, ay champion ako. Lahat ng mga contender, lahat ng mga boxers, ako ang tinitingala. Ako ang gustong kalabanin dahil ako ang champion. O, di ba? So, nakatingin, gusto kong... So, pinaasan mo pa yung antas? Antas nung disiplina ko at focus ko. Pero pinangarap mo rin ba, sir, na magiging 6-time division champion? So, yung 6 na yan? Hindi ko pinangarap na maging 8. Maging 8 different weight division. Na-break natin yung record ng boxing. Hindi ko pinangarap yan. Hindi ko talagang... Kailan mo naisip na mabibreak mo yan, na aabutin mo yung 8 na yan? Kailan? Ilang taon ho kayo? Sino ho yung kalaban nyo? Anong year yung mo? Kay Margarito. Na kaya nyo palang umakyat pa. Yung Margarito. Ba, sir, is it true na pag bumibigat yung boxer nagiging mabagal? Pero kayo parang hindi naman kayo bumagal. Ano yun? Yun nga, yung talagang disiplina at hard work na sinasabi ko na kailangan dubli-dubli pa. Yun yung instead na mag-relax ako dahil champion na ako, di ba? Medyo easy na ang buhay. Hindi, ako talagang doon pa rin yung disiplina. Pero may frustration na ba kayo of all the fights that you won and some that you lost? Meron naman, may frustration na ba kayo? Meron ba kayong gustong isang boksingero na pwedeng balikan para makabawi? Itong si Mayweather. Sabi ko na nga, Mayweather. Takbo lang ng takbo nanalo na takbo. Po sir, yan ay lahat ng kababayan natin. Kami nag-interview ni Jericho Javier doon sa pati mga Amerikano na mga itim. Gusto niya matalo mo silang mayabang daw masyado. Paano naging magaling siya kung takbo siya ng takbo tapos nanalo lang siya bigla? Sir, magbe-break ko tayo ulit pero itong tinatanong ng mga kababayan natin, sino raw ba ang boss sa bahay? si Manny Pacquiao ba? Ang commander-in-chief o ang commander-in-chief is si Mrs. Jinky Pacquiao ba? At pangalawang katanungan ko sa pagbabalik ko natin, sir, si Jinky Pacquiao po ba ang kauna-unahang nakasungkit ng puso mo? O meron nang nauna kay Jinky Pacquiao? Kung sabi may nabalitaan ako, engaged ka na raw eh. Siguro nagsisisi yung babae na yun ngayon. Sa amin pong pagkabalik, sagutin niyo po yan, Senator Pacquiao. Pimples? Nakakahiya yan. But now there's hope. With Pond's Acne Clear Facial Wash. Fights 99.9% of pimple-causing bacteria.
Works at 3 days with regular use. Only 6 pesos SRP for a 4-gram sachet. Try it. We are gathered here today to witness The moment I've been waiting for. matrimony. Do you take Piolo? I do, Father. I do. You may now kiss the bride. Yaya! Daddy! Yaya's kissing the TV again! Bring the world closer with Hisense Ultra HD TVs. With crisp pictures and clear sound, you'd feel like you're there. Hisense TVs are available in all leading appliance stores nationwide. Yolo, may honeymoon pa tayo bukas. Sabado night, sarap daw rin sa atin. Sabado night, spring feels na sarap na hanap natin. Let's go! Sabado night, sarap daw rin sa atin. Anumang araw, Sabado nights na. Pag San Miguel Philippines na. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Siyempre, anumang araw, Sabado na. Sabado nights. Drink responsibly. Erwin Tulfo. Live. Aha, bayan, nako, dire-diretso po tayo, ha? At, sabi ko nga kanina, magiging may mga light questions na tayo. Ito yung mga the other side of Senator Manny Pacquiao, kasi alam na natin na boksingero, yung kwento, alam natin na may Mami D, alam natin yung mga performance sa Senado. Ngayon, ang tanong natin na paring Weng, ha? Ay, medyo personal na ito, sir. Pero madali na ito. Mga panggabing tanong. Panggabing. Ang tanong, sir, sino po ba ang bossing sa bahay ng Pacquiao? Si Jinky Pacquiao o si Manny Pacquiao? Yung totoo lang, sir. Yung totoo po, naintindihan namin yung pagiging yung mag-asawa, family. Okay. Kailangan talaga, ang head talaga ng pamilya ay yung lalaki. Okay. Because the Bible says, wife, submit to your husband. Submit to your husband. Kasi the head of the family is the husband. Kailangan yun. Pero hindi ibig sabihin na abusuhin mo, andirin mo yung asawa mo. But kasi sabi ng Bible, husband, love your wife. Oo nga. Ibig sabihin, kailangan maintindihan kasi yun kasi pag ang mahirap kasi magkaroon ng blessings from God na ang nasusunod sa pamahay yung babae, under yung lalaki. Maraming ganun sa ating bayan, sir. Hindi ganun kasi ang nasusunod, kumbaga hindi yun ang kalooban ng Panginoon Ang kalooban ng Panginoon, ang pamilya na dinesign ng Panginoon, ang head of the family is ang husband. Tapos ang wife must submit to the husband. So ever since ganyan na talaga yung in that way, yung blessings na sa pamilya mo iba. Iba yung blessings na darating sa family mo. Kaya nga pasalamat kami sa buhay namin na yung biyaya na dumating sa buhay namin because we follow yung kalooban ng Panginoon. Yung kalooban ng Panginoon na gusto niya mangyari sa pamilya, mag-asawa. Pero anong payo niyo po doon sa mga lalaki na yung subservient? Ibig sabihin, si Mrs. ang hari ng bahay. Nakagaya ko, paminsan-minsan, nagagamit ko, sabi ko, gusto mo ba ito? Ha? Pero may dala akong pansit dito. Sa'yo na ito, darling. Binili ko yan sa Mamunlok. Ayan, initin mo na lang. Paminsan, gusto mo itong dalawang ito? Ano yan? Pansit ito, siopaw itong kabila. Painit mo na muna. Kasi sabi nga, sipain kita, ginagano ako. Sabi ko, hindi naman. Anong payo mo, sir, pag may mga ganon, yung mga misis na ganon nila, na nakaka-experience yung mga lalaki, medyo nagugulpi. May mga misis na ganon, hindi nila naintindihan yung kalooban ng Panginoon. Dapat maintindihan nila yung kalooban ng Panginoon about family. About family dahil pag hindi mo naintindihan yan, it is impossible na ang blessings na gusto na ibigay ng Panginoon sa isang pamilya, it's impossible na makuha nyo yun dahil hindi nyo sinusunod yung kalooban ng Panginoon Panginoon is holy. So kung nasusunod mo yung kalooban ng Panginoon ayon sa kagustuhan niya sa isang pamilya, grabe ang blessing. Senator, kayo ho, anong taon kayo naging religyoso? May period ba in your life na naging malapit kayo
the closer kayo kay Lord, bago pa siguro kayo ikinasal, may period ba somewhere na you got to know God and then the Jesus, naging close kayo? Ano po talaga, yun po ang pagpapalaki sa amin ng mama namin na may Panginoon. Yun. Whatever you do, you pray. Do it in the name of the Lord. May Panginoon, iasa mo sa Kanya lahat. Ayun. Alright. Sir, ito medyo mas pag-aanang itong mga question ko, sir. Ito naman. Before Ma'am Jinky Pacquiao, ako ko nakikinig ba si Ma'am Jinky, sir? Baka nanonood niya. Batiin mo na natin. Happy birthday. Tomorrow. Sir, ang tanong lang po namin, meron po bang naging girlfriend? Kasi ang alam lang ng taong bayan, Jinky Pacquiao all the way. Simula ng puro si Ma'am Jinky na nakita namin, meron pa bang before Ma'am Jinky, meron bang naging girlfriend si Manny Pacquiao? Meron ba? Ilan ang naging girlfriend, sir? Ay, bago po kami bago ko nakilala si Jinky, engaged na po ako. Engaged ka na? Sa ibang babae. Engaged na ako. Kumbaga, pinaplano na lang namin yung date ng kasal namin. Ganon. Hindi ko pa kilala. Ilan taon ka nito, sir? Hindi ko pa kilala si Jinky. Ilan taon ho kayo nito? Mga 18, 19 years old. 19? Opo. Ito kasing ka-engage ko. Excited sila nanonood. Naririnig kami, monitor sa labas, sir. Ganito nangyari. Engage ako. Yung ka-engage ko, isa sa pinakamayaman sa Jinsan noon. Tapos ikaw, mahirap, di ba? Mahirap lang kami. Ang tanong ko, sir, paano mo nakilala yan? Ayan. Nakilala ko dahil taga Jinsan. Siyempre, alam ko yung taste mo. Maganda, natural. Hindi naman pangit. Hindi naman mukhang burao. Hindi naman pangit. Siyempre, maganda. Magaling kayo pumili. Paano kayo nagkakilala, sir? Mayaman, mahirap ka. Nagkakilala kami dahil yung kaibigan ko, yung ginawa ko si Buboy, yung assistant coach ko ngayon, doon siya nagtatrabaho dati. Palagi siya doon. So nakilala ko, na-meet ko hanggang sa nagkagustuhan. Yun yung issue. Pero nagdumating yung time na, di ba, na engaged na kami. And then, yung plano niya na yung kasal. Okay. Hindi ko akalain yung pangyayari na dumating na bigla na lang bumaliktad ba na nag-aaway kami, inaway niya ako, and then doon na-discourage ako na bakit ka inaway, sir? Baka may babae, mayroon kang nagselos, alam mo ng babae. Ito yung dahilan, nagselos siya doon sa kapatid ko. Kasi nung araw, hindi pa kasi uso yung cellphone, di ba? Kasi bihira kami makita ng kapatid ko na babae. Kapatid mo na babae? Kapatid ko na babae. Bihira kami makita. So nagpasyal kami sa mall. Nakaakbay ako sa kapatid ko babae kasi kami malambing kami pareho ng kapatid ko na babae. Matagal kami hindi nagkita. So nakaakbay ako ng ganon. Pasyal kami sa mall. Nakita kami ngayon ng auntie niya. Yung auntie? Yung auntie talaga sa problema Yung mga auntie. Ilang auntie na naging kaaway ko dyan Nakita kami na auntie. Tapos nagsumbong ka agad doon. May kasama si Manny na babae, nakaakbay pa, nakaganan-ganan. Ibig sabihin, sir, yung ka-engage mo, hindi pa niya kilala lahat ng pamilya mo? Hindi niya kilala yung tita niya, yung auntie niya na nagsumbong, hindi niya kilala na kapatid ko. Okay. Pero yung ka-engage mo, alam niya, kilala niya yung kapatid mo? Alam niya na may kapatid ako na babae. Okay. So yung tita na Taldalera, ang sabi doon, yung tabian, sabi nga sa Bisaya. Ang sabi doon, may babae, may kaakbay na babae, nakita ko sa mall. And then, paghapon nun, sunduin ko na siya sa office. Sa office nila. Okay. Nag-drive. Nung sinundo ko na, paglabas sa gate, doon na. Bunga nga. Talagang parang masinggan. Ang tapang. Tapos umupo doon sa tapos inaway ako. I'm sorry to say this, but kinalmot ako, and then sabi ko ganun. Tapos nasugatan ako, sabi ko, mula noon biglang turn off ka, sir. Yung paningin ko, yung ko ba na grabing iyak ko, para akong babae. Bakit hindi mo in-explain, sir, na kapatid ko yun? Sabi ko nga, kapatid ko, pero nagkaalit naman siya. Tapos na-realize niyan after one day, kinabukasan, na-realize niya kapatid ko nga pala. Tapos sabi niya, sorry. Inutusan niya si Buboy, sorry.
Sabi mo, sorry na, hindi ko sinasadya. Akala ko naman, kapatid niya pala yan. Then, pinapapunta niya ako doon sa bahay nila. Sabi ko, ayaw ko na pumunta doon. Ayaw ko na pumunta doon, Boboy. Kung gusto mo, siya na pumunta dito. Hindi naman siya pumunta rin. Hindi rin ako pumunta doon sa kanya. Sa akin doon, nagkalabuan kami. Ayun. Hindi ka pumunta. Pero kung di mo napatawad. Hindi. Kasi wala namang akong kasalanan. Ako pa magkisorry. Hindi, nag-sorry man siya. Sabi niya na pinautos niya si Boboy. Di ba dapat siyang pumunta sa bahay. Na ganon. Narinig ba yung Ivy, ha? Narinig niyo dyan. Sana siya ang pumunta. Tapos ganon. Hindi yung lalaki pa ang pupunta. Kaya mga kababaihan dyan. Mag-Christmas pa. Tapos lungkot na lungkot ako. Grabe. Tapos yung umiiyak ako na nagdadrive, umiiyak ako, tapos ito yung kwento, hindi ko makalimutan ito umiiyak ako, tapos iyak ako ng iyak, gulol talaga na iyak, tapos nagdadrive ako, hinubad ko yung engage ring, tapos tinapon ko sa ilog, sa river, sa Silway River. Parang pelikula. Anong background music nun? Baka may pa. Pagkatapos nun, sir, wala na turn off na kayo, totally. Wala na, parang walang pumalit kagad, hindi kagad pumalit si Jinky, Ma'am Jinky. Ilang taon kayong nabakante na binata kayo? Hindi naman taon. Pag kasama ko yung may uncle ni Jinky. Pero hindi ko pa kilala sila Jinky. And then masyal kami kasi alam nila may problema ako, lonely ako dahil kumbaga broken hearted. Pasok yan eh. And then sabi nila, tara pasyal tayo sa mall para lang ako kasi nandun ako sa bahay nakaganon. Walang pasyal tayo, parang gusto nila akong libangin. Tapos sabi doon tayo, sabi niya, Man, ang tawag sa'yo, Manny. Man, may pamangkin ako dito na nagtatrabaho. Yung uncle ang nagsabi sa'yo? Oo. May pamangkin ako dito nagtatrabaho. Yan. Ganun ba? Sige. Nandito, punta na sa taas. Nasa mall na kami. Doon nagkilala kami. Wala lang. Kasi hindi ako interesado na dahil nararamdaman pa yung masama loob mo nararamdaman ko pa yung sakit ng loob ko tama. Wala akong intensyon na magligaw ulit ng mga babae kasi parang hindi maganda sa paningin mo si Ma'am Jinky. Ang nasa isip ko yung mga babae talaga, mga yan iba sakit sa ulo. Ako na magsabi siya, mga babae talaga sakit sa ulo. Hindi ma-spelling. Tapos sabi ko ganun, nagkilala, hello, tapos ganun lang. Ganun lang, tapos ganun din siya siguro sa'yo, parang wala rin interest. Ganun lang, tapos bumili ako ng gift by December yun para iregalo ko lang. Christmas. And then sabi ng angkin niya, man, bakit hindi mo pwede siyang imbitahin mag-lunch kayo, gana, mag-lunch tayo, kasama naman ako, kaya dinner. Ganun. Sabi ko, okay lang ako, basta kasama ka. Tapos sabi ni Jinky, naku, baka magalit yung papa ko. Baka suntukin ka ng papa ko kasi yung papa niya nanununtok umiinom pa nung araw. Nanununtok. Sabi ko, grabe naman yung papa mo, wala naman akong gagawin, magkain lang naman tayo sa labas. Pero kung magalit talaga, walang problema. Pero kung ayaw mo, wala namang problema sa akin yan. Boxingero na kayo nun? Boxer na. Ayan. Tapos sabi niya, sige. Pero kasama yung uncle niya. Ito na, palagi kaming wala akong plano na intention na manligaw. Ilang buwan lumipas yan, halos araw-araw kami magkasama para kumain kasi yung dual sa uncle niya. And then later on, si Ma'am Jinky wala rin boyfriend at that time. May nanliligaw. Yung may-ari ng mall. May-ari ng mall. Matinding kalaban pala. Mabuti na lang si Ma'am Jinky. Matalino. Yun. Hindi nadaan sa kwan. Hindi nadaan doon sa mall na yun. Pero sa akin, kung pera ang hanap ko, hindi ko hiwalan yung mayaman na. Kasi isa sa mayaman sa Jensen di ba? Kung pera ang hanap ko, sa akin, pagmamahal, totoong pagmamahal na gusto kong makasama may kasama ako na nagmamahalan kami. Sir, ang sunod na tanong napakadami nang nag-aantay parang teleserye ay susunod na kabanata. Tanong, sir, kailan nyo niligawan si Ma'am Jinky? Paano nyo diniskartehan at paano kayo sinagot ni Ma'am Jinky? Anong sabi ng mga magulang niya? Dahil ang tatay niya pala nanununtok. Diyan lamang ho kayo
kababayan, sa aming pagbabalik, sasagutin po ni Senator Pacquiao yan. Patok ito. Lesson learned sa Sabado night, sarap na uring sa atin. O Sabado night, spread deals na sarap na hanap natin. Let's go! Sabado night, sarap na uring sa atin. Anumang araw, Sabado nights na. Pag San Miguel Fairfields na. Sarap ng uring, sarap ng totoo. Siyempre, anumang araw, Sabado na. Sabado nights. Drink responsibly. Diabetic ka ba or may high blood pressure o di kaya may problema kayo sa pagtulog? Try mo mag Triple H Ashitaba Capsule. 10 pesos lang. Inumin isang capsule 10 to 15 minutes bago matulog. Hanapin ang Triple H brand, mas original at mabisa. Multi-awarded and most trusted consumers brand awards. Mabibili sa Mercury Drug, Generica, South Star, The Generics Pharmacy at Watson's nationwide. Available soon. Triple H Ashitab with vitamin C, Ashitaba Coffee Mix, and Ashitaba Tea. Sa lahat ng butika and supermarket nationwide. Mahalagang paalala, ang Ashitaba ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Narito na ang environmental friendly na pintura para sa lahat. Rainbow Colors Paint, ang lead-free na pintura kakampi ng kalikasan, kaibigan ng kalusugan, gawing makulay ang buhay habang nagpipintura ng bahay. Tunay na kulay ilabas na. Rainbow Colors Paint, mabibili sa mga suking paint center at hardware stores nationwide. Jim's Cafe Clara El Maca, ang kapeng may sangkap na maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium, saponins, terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan. Pinasisigla ang fertility hormone ng lalaki at babae. Nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pampalakas ang immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo ang Jim's Cafe Clara El Maca. Basta kape ang pag-uusapan, hanapin ang tatak Jim's. Jim's Cafe Clara El Maca, ang kape na mas pinaiinit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available in all leading supermarket, groceries, convenience stores, and drug stores nationwide. Erwin Tulfo. Live. Last portion of our program, ito na, itong balikan po natin, bisita po namin si Senador Manny Pacquiao. Ito sir, ito lalong mas madali na ito, Weng, nakatanungan. Loverboy portion. Hindi, sinasabi ni Senador, wala naman siyang gusto. Pero paano mo na diniskartehan si Ma'am Jinky? Sir, wala kang gusto, pero paano nauwi? Paano naging Mrs. Pacquiao yan? Alam mo, wala akong plano nung time, wala akong plano na manligaw sa kanya. Basta kaibigan lang. Sama-sama kayo araw-araw, magkaibigan kasama lang. Yung mga kapatid niya, uncle niya, yung mga kasama ko. Palagi kaming magkasama, magkasiyahan. Pero wala akong plano na manligaw sa kanya. Nangyari lang talaga nung isang kalilangan ng selebrasyon ng kalilangan ng Jensa. Fiesta. Nag-video okay kami, kaya lang naiwanan yung camera. So, kailangan balikan doon sa bahay yung camera. So, binalikan namin. So, nangyari naman na dalawa lang kami nagkuha ng camera. So, nagdadrive ako, nasa tabi ko siya, sa front seat siya nakasakay. Nagdadrive ako, abang nagdadrive, siyempre, nag-uusap-usap kami. Parang, sabi ko, alam mo, nababaitan ako sa'yo, ganyan. Yun pala yun. Nagsimula. Yun pala yun. And then papunta ng ligaw ko, pagpabalik, nasagot na ako. Napakabilis naman, boss. Papunta ng ligaw. Pagbalik, nagkuha na ng camera, nasagot ka na. Papunta, sabi niya, ang sabi ko sa kanya, alam mo, ito yung naramdaman ko, pero nasa'yo kung ay, pero mo ng ballpen dyan. Sulat ko lang. Kung tanggapin mo o hindi. Pero ito yung naramdaman ko. Sa akin naman, hindi ko pipilit yung sarili ko. Baka hindi mo rin ako gusto. Kaibigan lang rin turing mo. Walang problema sa akin yan. Sabi niya, pag-isipan ko. Ganun mo talaga yung mabay pag-isipan ko. Kaya pagbalik, naisip niya na. Sabi ko, ano na, napag-isipan mo? Sabi niya, ang alin? Ganun yung mabay, ang alin? Yung sabi mo pag-isipan mo, sabi niya ang bilis naman. Sabi ko, matagal pa. Sabi ko, bakit matagal mag-isip? Madali lang naman mag-isip. Sabi niya right there and then. Ayan. Tapos sabi niya, may nababaitan din ako sa'yo, may gusto din ako sa'yo. Ayun. Doon na yung nagsimula yung
Doon na. Doon na nagsimula. So nakalimutan mo na talaga totally yung ex mo. Wala na. Wala na. Kasi ngayon, sir, uso ngayon na ilang araw may mga... Hindi, nagpakipot ko din kasi yung ex ko. Nagkikita pa rin kayo ng ex mo, sir? Hindi na? Oo, kikita pa rin kami. Text pa rin kami. Pero tumaba na ba? Ano nag-i-itsura? Kasi usually mga ex, mga ex tumataba, sir. Tumataba, tumapangit. Hindi naman, wala siyang boyfriend, wala siyang asawa. Wala, may denial. Tay, sus, Panginoon kong langit, Diyos ko pong Pineapple Bayan. Hindi ka lang madiretso. Mayroong inaantay siguro na galing sa kalangitan na gano'n ni Lord ilagay dito. Parang chisma. Gano'n. Walang boyfriend. Walang asawa. Senator, balik tayo sa kotse nyo. Yung habang nagdadrive pabalik. May nangyari? Baka may kwan lang. Holding hands ba? First kiss. Yan. Hindi, ganito. Walang nag-drive ako, gano'n. Nag-drive ako. Wala namang na normal lang. Tapos manibela lang hawak nyo tsaka cambio. And then pagdating doon sa naalala talaga, no? Sa video kayan, upo na kami. Nagtaka na yung mga kasama namin kasi umakbay na ako. Napakabilis naman, no? Pupunta ba? Wala pa. Pagbalik, nakakbay na ako doon sa pag-upo namin. Sabi na, iba na yun. Tapos ito na, kinabukasan. Kasi pag kumakain kami, laging kasama yung uncle niya. Pag kumakain kami, ito. Tapos maaga pa lang, pumunta na yung uncle niya doon sa bahay ko. Man, tara. Mananghalian na tayo. Tara. Tapos sabi ko, tapos na kami. Sabi niya, ano tapos na? Tapos na kami. Galing na kami doon, kumain na kami. Sino kasama mo? Si Jinky. Tapos sabi na uncle niya, may nararamdaman na ako kasi hindi niya alam na kami na mag-uuna kami ng Jinky. Dati kasama ako, ngayon hindi na ako kasama. Tanawan na lang kayo lumalabas. Parang mayroon na yun Sir, kaya ng first kiss, sir? Nandun na. Nandun sa kotse? Hindi pa nga. Akala ko tapos na mabilis Kailan yung first kiss? After 1 week? Ilang araw, sabi ko. Ay, araw, talaga? Tagal. Ilang araw kasi. Akala ko simbilis ng kabaw yung... Sabi ko sa kanya, nirespeto naman kita. Ayun. Sabi ko, ayaw ko yung, gusto ko, ginagalang ko ang babae, nirespeto ko yung babae. Sabi ko ganun. Tapos nag-request ko, sabi ko, ilang araw na rin tayo na sinagot mo ako, pwede bang maka-request ng kiss? Pinagbigyan? Siyempre. Okay. Saan ho ang una? Sa kotse. Hindi, saan part? Saan ang first kiss? Sa left, siyempre. Ikaw naman. Kasi kung halik ka rito, halik na pangkapatid yan. Dito sa halik na balula. Anyway, maraming salamat po, Senator Manny Pacquiao for being sport. Thank you very much, Paring Weng. Senator, maraming salamat. Pero bayan, yan po ang kabuuan ng ating Erwin Tulfo Live this afternoon. Mapapanood niyo po ito ulit sa amin pong YouTube. Dito po sa aking erwintulfomedia.com. Pwede po ninyo silipin yan ulit itong replay po na ito or dito po sa ating Facebook Erwin Tulfo page. Maraming salamat, bayan. Kita-kita po tayo bukas. Kami po ay God is good all the time. Kita-kita po tayo bukas. Kami po ay nag-iiwan sa inyo ni Weng at ni Senator Manny ng isa. Pwede ako makarequest. Yung nanay ko nakikinig. Birthday niya rin sa Sabado. Ayun. Pagpabati, Senator Pilar de la Peña. Happy birthday po, Ma'am Pilar de la Peña. Wish you all the best and more birthdays to come. Happy birthday, Mama. Yung wife ko rin na nanonood rin. Wife mo. Hello. Pag-i-love story ko, next time na lang. Next time sa'yo. Maraming salamat po. Magandang hapon, bayan.